Mga kapatid, masarap pakinggan ang salita pong nag-uumapaw. Tama po ba? Abundant, overflowing. Sino po sa atin, una sa mga magsasaka, na hindi nagagalak na sila ay mag-harvest nang hindi lamang po ba sa sapat sa 3 buwan, kundi nag-uumapaw o higit pa. Sa pagkakaloob, yung salita pong siksik, liglig, at umaapaw. Napakaganda pong pakinggan. Tama po ba? Yung mga nakatanggap ng pong 13th month pay o kung ano man ang tawag po dyan, yung higit pa sa yung expectations, beyond your expectations. Akala mo ay 20,000 lang sapagkat 20,000 lang sahod mo, and yet, ang boss ninyo ay dahil kumita ang inyong company, ay nag-announce noong December 21, 2024 na ang bawat empleyado ng ating kumpanya ay makakatanggap ng 150,000 pesos kada isa. Amen. You just expected 20,000 sapagkat that is according to the law. And yet, dahil po nag-overflowing, naging abundant, naging siksik, liglig, at umaapaw ang inyo pong production and ang inyong benta, the boss of the company decided each regular employee will receive 150,000 pesos for their 13th month pay and Christmas bonus. Sino po ba sa atin ang nalulungkot kapag hindi nakakatanggap ng tinatawag na overflowing or abundance? Tama po ba? Sino po ba sa pamilyang Pilipino ang hindi matutuwa at magagalak na sila ay mamumuhay sa isang overflowing, abundant, nag-uumapaw na mga pagpapala? Amen? Mga kapatid, ganun din po ang paglalarawan ni Apostoles Pablo nung ipinaliwanag po niya ang pagtubos at pagpapalaya ng Diyos sa atin sa mismong pagkakaalipin natin sa kasalanan. Amen? Ipinaliwanag po ni Pastor Eman that God redeemed us, a ransom. Ibig sabihin ay merong kailangang palayain. Merong kailangang bayaran sapagkat merong nakakulong. Amen? Paul is using a Greco-Roman imagery. Nakatanikala po tayo. Nakakulong po tayo sa kasalanan. And when we say salvation, kaligtasan, 3 po ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Iniligtas ka sa kaparusahan ng kasalanan, that is the eternal damnation in hell. Inililigtas ka sa kapangyarihan ng kasalanan, even though na sinuko mo na ang buhay mo, inililigtas ka ng Diyos, present tense, sapagkat nandyan pa rin yung pakikibaka natin sa kasalanan. At ililigtas ka niya sa presensya ng kasalanan. Ibig sabihin, doon sa kanyang muling pagdating, wala ng kasalanan. Iniligtas, inililigtas, at ililigtas. 3 mukha or 3 stages ang pong uri ng pagliligtas o pagtubos ng Diyos. Amen? At papaano po sa verse 8, inilarawan ni Apostoles Pablo sa mga taga-Epeso na kung saan ay applicable din sa atin, how God grant us His grace. Ano yung measure ng pagkakaloob ng Diyos? At yan po ang ating pong pag-aaralan po ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, be excited. Amen? Be excited. Ilabas nyo na ang inyong pong mga notes na bumili as Christian, as your personal gift sa iyong sarili. Yung mga bumili ng Bible noong December as personal gift sa inyong sarili, ilabas nyo na yan. Because ang ating pong pag-aaralan po ngayon would cause you enjoyment and overflowing joy. Amen? The main idea is, ibinuhos ng Diyos ang kanyang nag-uumapaw. Take note the word, nag-uumapaw. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung sapat. 13,000 ang yung gastos sa bahay, 13,000 din ang sahod mo.
No, nag-uumapaw beyond. Nakaganda ang loob sa pagliligtas sa kanyang mga pinili sa pamamagitan ng kanyang sapat at perpektong pagtubos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga in Ephesians chapter 1 verse 8 mga kapatid, in Him we have redemption. Sa Kanya ay meron tayong pagliligtas. Sa Kanya meron tayong katubusan sa pamamagitan ng dugo. Without the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Kung hindi po dumaloy ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, walang pagliligtas sa kaparusahan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa presensya ng kasalanan. Past, present, and future. According to the riches of His grace. Verse 8, which is the point of our discussion for today. Which He lavished upon whom? Us. And next week, itong in all wisdom and insight. Tingnan po natin. Ephesians 1:8. He lavished upon us. Gaano ibinuhos ng Diyos yung kanya pong sukdulang biyaya? Gaano ibinuhos ng Diyos yung kanyang grace and mercy sa ating mga makasalanang hindi karapat-dapat, ngunit dahil lang sa kanyang habag at awa? Kinuripot niya ba tayo? Pinagdamutan ba tayo ng Diyos sa kanyang habag at kabutihan noong tayo ay kanyang ililigtas, at inililigtas? Ibig sabihin po ng lavish in verse 8 ay abounding, nag-uumapaw, abounding, overflowing. Ibig sabihin, higit pa sa sapat, beyond. Amen? Immeasurable. At maganda to, given unsparingly. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ng walang panunumbat. Ibinigay ng Diyos ng walang pag-aatubili. Ibinigay ng Diyos na hindi hati ang kanyang kalooban. Nung ibinuhos ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa atin, sa kaparusahan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, sa presensya ng kasalanan, past, present, and future, hindi po nag-meeting ang Father, ang Son, and Holy Spirit. Teka lang. Dahil kuripot naman ito, kuripot din ang ating pagliligtas sa Kanya. Dahil ito hindi marunong mag-tithe sa church, hindi na natin siya bibigyan ng overflowing na grace. Walang ganon. Given inspiringly, there's no hesitation. Walang pong pagdadalawang loob. Na noong pinili ka ng Diyos, bagamat makasalanan ka, nung pinili ka ng Diyos, bagamat hindi ka karapat-dapat, at karapat-dapat tayong parusahan ng walang hanggan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na ang apoy ay hindi namamatay at ang uod na kakain sa kanila ay kakainin sila't araw at gabi, hindi sinabi ng Father, ng Son, and Holy Spirit, teka lang, i-check muna natin ang kanyang records, i-check muna natin siya kung paano siya maglingkod. Sige, 5 years lang ang ating overflowing sa kanya. No. He lavished, which means given unsparingly. Generosity without hesitation. Amen? Kaya po sa ating pong pag-aaral po ngayon, the grace which provide redemption, yung pong kagandaang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa atin, ipinagkaloob niya sa mga mananampalataya ng nag-uumapaw. The keyword is, sabihin mo, nag-uumapaw. Generous. Ito yung totoong seksik, liglig at umaapaw. The grace of God in saving us. God poured this grace inspiringly on us. Another word is the overwhelming abundance. Tignan po ninyo, no? Parang redundant. Overwhelming na, abundance pa. Yung wikang Ingles, hindi kayang makontain,
ni hindi kayang ma-describe kung gaano nag-uumapaw, kung gaano kasiksik, liglig, at umaapaw yung pagbuhos ng Diyos ng Kanya pong habag at kabutiang loob noong pinili Kanya upang iligtas bagamat hindi ka karapat-dapat. Amen? Kaya po tatlo ang ating pong main points. The giver of the abounding grace, the measure of abounding grace, and the recipient of the abounding grace. Number 1, narinig ko ang aking sarili. He, God, lavish upon us. So, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tandaan po ninyo, hindi lang si Kristo ang involved sa salvation. Hindi lang po yung Ama ang involved sa salvation. Hindi lang yung Holy Spirit ang involved sa salvation. The triune God, noong ibinuhos po nila ang kanilang grace and mercy, sa kabila ng ating nag-uumapaw, malawak, malalim na kasalanan, pinili niya na ang kanyang pagliligtas ay nag-uumapaw. Amen? The generosity of the three person of the Trinity, the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, when they poured, nung sila po ay iniligtas tayo, nag-uumapaw. Higit pa sa sapat, hindi niya po tinipid ang kanyang pagtubos o pagliligtas sa atin sa kaparusahan ng ating kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa presensya ng kasalanan doon sa bagong langit at bagong lupa. Amen. God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the three person of the Trinity, generous, abundant, overflowing ang kanilang grace sa atin. Amen? Nag-uumapaw na pagtubos. Ipinakita ni Jesus ang kanyang buo pagliligtas, ang kanyang generosity na pagliligtas nung ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Nag-iisang tagapagligtas. Nag-uumapaw na pagtubos. Generous. Hindi kuripot. Hindi madamot. Hindi nagdalawang loob. Noong iniligtas niya tayo. Nag-uumapaw na habag at kagandahang loob ang piniling ibigay ng Diyos sa atin sa kabila ng nag-uumapaw na pagkakasala natin sa Kanya. Amen? God gave us what we don't deserve. Amen? Hindi niya po ginawa na nag-uumapaw ang kasalanan natin, masyadong malalim, malawak, malala ang kasalanan natin, di ganun na lang yung aking iganti o ibigay sa kanila. No. God chose the opposite. We don't deserve the overflowing grace of God. Hindi po tayo karapat-dapat sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Biyaya means grace and mercy. I am not talking about, pag sinabi sa Filipino culture, biyaya, ang agad na naiisip, tatlong pugot na ulo, kulay yellow na pinalitan na ng mga endangered species sa Cebu at Mindanao. Pero I have now the new banknotes. We deserve hell. Kung merong mang generosity na karapat dapat tayo, yung generosity ng kaparusahan sa impyerno ang deserve natin. Yung generosity na amount ng mga uod at apoy na paparusa sa atin, yun ang deserve natin. Yung generosity na libreng renta sa impyerno na walang landlord, yun ang deserve natin. Yung generosity ng amount ng apoy na pwedeng ipang barbecue libre at hindi ka sisingilin at sisitahin ng Bureau of Fire Protection, yun ang deserve natin. Yung generosity ng walang pahinga, araw at gabi sila'y paparusahan sa impyerno, yun ang deserve natin.
kung generosity lang naman ang pag-usapan at nag-uumapaw. But God chose the opposite. Hindi dahil may pagmamalaki ka, hindi dahil karapat dapat tayo, hindi dahil may binigay tayo sa Diyos, hindi dahil kailangan nating tulungan ng Diyos, baka magkulang ang kanyang biyaya, hindi dahil naglakad ka mula Quiapo hanggang Antipolo, na baka ma-expire ang grace ni God, na baka kailangan mong mas lalong maglingkod, mas lalong magbigay, baka kasi kulangin yung abounding grace ni God sa pagliligtas sa'yo. No. God's grace is ultimately overflowing from beginning until to the end, past, present, and future. Amen? Bakit di pa kayo pumapalakpak sa Diyos? Nanggigigil lang ang hawak ko dito eh. Amen? The measure of God's grace. Number 2. Tignan nyo. Nangalahati na po tayo. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He, God, the author, the giver, lavish. Ano yung amount ng Kanya pong grace and mercy? Mga kapatid, na Kanyang ibinigay, it's generous. Sabi mo sa katabi mo, generous, overflowing. Synonyms. Ang pinakamagandang salita dyan, siksik, legleg, at umaapaw. Ano ang sukat ng grace and mercy ni God sa atin? Sapat lang ba? Tama lang? Kulang ba? May expiration? O nag-uumapaw? Nag-uumapaw. Walang panghihinayang. Walang panunumbat. Hindi lang sapat, bagkus, higit pa, perpekto, hindi kulang, nag-uumapaw, lubos na pagbuhos sa mga hindi karapat-dapat. Amen? Hindi siya katulad ng kaibigan mo na isang beses lang mong hindi pinahiram ng pera, susumbatan ka na. Hindi siya kagaya ng kamag-anak mo sa reunion na nagkita kayo, ay hindi ka binigyan ng aginaldo, bagamat 10 taon na kayo hindi nagkikita. Hindi siya katulad ng iyong mga tinulungan na hindi ka na binalikan at nakalimutan ka na. Higit pa sa sapat. Walang panunumbat. Kailanman walang panunumbat. Kailanman walang panghihinayang. Amen? Past, present, and future. We are not only talking here about past. We are talking about here the totality of our salvation. Hindi lang po natin pinag-usapan dito yung past. Okay, siguro, generous ang Diyos nung iligtas niya ako, past tense. Pero baka ngayong tinanggap ko na si Kristo, baka naman magkulang ang Diyos. Baka ma-expire yung overflowing grace ni God. At kung ma-expire man, baka may 3 buwan na palugit. Walang ganun. Wala ka nang kailangang idagdag pa. Amen? Yung ginamit po ni Apostol Pablo dito ay yung mismong ginamit sa paglalarawan ng pong nag-uumapaw na kayamanan na ibinuhos ng Diyos sa kanya way back in the Old Testament under the rule of King Solomon. Amen? Kaya nga yung mga salita, riches, wealth. So, ginagamit ni Apostol Pablo upang kunin yung atensyon na sinasabi niya sa mga tiga-Epeso kung may maganda mang paglalarawan kung papaano magandang ilarawan yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa pagliligtas sa atin, past, present, and future. Balikan natin yung mismong ginawang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos kay Haring Solomon. Amen? And gustong-gusto ko tong second one, the abundant grace
is sufficiently abundant to cover the sins of all and is adequate for the worst of sinners. Sapat at nag-uumapaw upang bayaran at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Let us pause for a while and think about this. Abundant to cover. Hindi niya sinabi na sufficient to cover. Sapat upang bayaran, sapat upang linisin ka, sapat upang patawarin ka. No. Ang pagkakagamit ni San Pablo sa sukat ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ay abundant, overflowing, higit pa sa kailangan natin. Anong ibig sabihin yan? Kung iniisip mo ngayon na ikaw ay hindi kayang patawarin ng Diyos sa iyong mga pagkakasala, sa iyong mga pagkadapa, kahit gaano pa katakot-takot yung kasalanan yan, if you thinking na Pastor Mark, mukha yatang hindi kaya ng overflowing grace ni Kristo yung mga ginawa ko. Hindi yata kaya ng Diyos. Hindi yata sapat at nag-umapaw yung grace ni God upang bayaran yung kasalanan ko kasi nakapatay na ako. At meron akong kilala na bago siya magpastor, siya ay dating miyembro ng isa pong grupo ng mamamatay tao. Kaya po ba akong patawarin ng Diyos? Baka po kapag po ang grace ni God ay ibinuo sa akin ng Diyos, baka iwasan ako, Pastor Mark. Mga kapatid, nagkakamali ka. I want to remind you, kapatid, kung meron kang ganyang mindset, the grace of God is abundant to cover your sin. Amen? Maaaring sinasabi mo, Pastor Mark, meron akong pangit na nakaraan. At sa sobrang pangit ay hindi ko kayang matestify, ni hindi ko kayang masabi sapagkat takot ako sa judgment. Takot ako sa sasabihin nila. Maaaring iwasan nila ako. Kapatid, pinapaalalahanan kita, sapat at nag-uumapaw yung grace at mercy ni God upang linisin, patawarin at baguhin ang iyong buhay. Amen? Maaaring sinasabi mo ngayon, Pastor Mark, meron akong nilalaban ng kasalanan na until now, hindi ako nagwawagi. Until now, ako'y nakikipagbakat. Kasalanan na hindi ko masuko-suko sa Diyos. Kapatid, pinapaalalahanan kita, sapat at nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos upang bigyan ka niya ng kapangyarihan upang talikuran ang kasalanan yon, linisin, hugasin ka. Amen? Maaaring sinasabi mo na, Pastor Mark, nakakahiya, naglilingkod pa naman ako sa church, at meron akong ginawang kasalanan na hindi maganda. Gusto ko nang umalis sa church, ayaw ko nang magpakita. Gusto ko na lang mga tuwiran sa mga kapatiran, sa Bible study leader ko, na busy ako, pero ang totoo, hindi ko masabi-sabi kasi nakakahiya yung kasalanan yon. Ako lang nakakaalam. Kapatid, pinapaalalahanan kita, ang grace and mercy ni God, siksik, liglig, umaapaw, para ikaw ay mabago, ma-restore, at mapanumbalik muli. Amen? Bakit hinahayaan po natin na ang kasalanan o ang pagkakamali natin ang dumikta kung gaano kalawak at kalalim yung sukdulang biyaya ng Diyos? Bakit hinahayaan natin na yung pagkabagsak, pagkakasala o pagkadapa natin ang nagdidikta kung gaano kakamahal ng Diyos? Baligtad. Hindi ba dapat yung nagbibigay ng abundant grace ang magdidikta at ang tunay na may kapangyarihan na magsasabi
kung gaano kalalim, kalawak ang kanyang nag-uumapaw na biyaya. Amen? Believers, kung merong mang nag-iisip dito, Pastor Mark, baka kapag bumagsak ako, naglilingkod pa naman ako sa church, tanggalin ng Diyos yung kanyang grace and mercy. Baka ma-expire. Baka kailangan kong tulungan ng Diyos. Baka kailangan kong tulungan ng Diyos. Ang sabi ng aking timer, you have only 5 minutes left. Baka kailangan kong tulungan ng Diyos. Nada pa ako. Baka kailangan kong doblehin yung aking sipag sa church. Baka kailangan kong doblehin yung aking tithes para at least pampalubag loob sa Diyos. May ganyan po ba tayong mindset? Na baka hindi natin alam na sinasabi natin na, wow, si kabataan, si women, si men's, si pastor, si elder, si deacon, ang sipag-sipag sa church. Halauna ng madaling araw, nandito na. Tuwang-tuwa tayo. Pinasok na natin sa lahat ng appreciation mula January 1 hanggang December 31. Pero deep inside pala, dahil pala masipag siya, dahil pala ganun na lang yung pagsusumikap siya, kasi ang isip niya, may kasalanan po kasi ako, hindi ko masabi-sabi. Ginagawa ko itong pagsisikap, pagsusumipag, dinoblihin ko na nga yung tithes ko, hindi nila nga alam, ibinenta ko na nga yung property ko dyan sa Cubao. Kasi baka pampalubag loob ko ito sa Diyos. Dahil may kasalanan ako. Kapatid, hindi mo kailangang gawin yung pampalubag na loob sa Diyos. Amen? Hindi mo siya kailangan na parang, Lord, tulungan kita para magpatuloy yung abounding grace mo, past, present, future. No. Ang sabi dyan, sufficiently abundant to cover the sin. And when kaya nga, naiintindihan ni Apostol Pablo na nung sinabi niyang, no one can separate us. Ito yung sinasabi niya because God's grace is abundant. Amen? And when Jesus Christ, no one can snatch them out of my hands. Walang mawawala sa mga ibinigay ng Ama sa aking kamay because God's grace is abundance. At yung mga nagtuturo na the moment na nagkasala ka, nilayasan ka ng banal na spirito, magpasensya na lang tayo. You do not understand God's abounding, perfect, sufficient grace. Amen? Na tila baga, the moment na nadapa ka ay the moment na na-expire. Kaya nga abundance, overflowing, perfect, past, present, and future. Amen? So, kung ganyan yung abounding grace ni God, hindi po ba tayo dapat mas lalong lumapit sa Kanya? O mas lalong umatras sa Kanya? Na kailangan na po nating tigilin yung ating mga iniisip at ginagawa. Na yung ating paglilingkod sa iglesia, na yung ating pagbibigay sa iglesia, ay ginagawa natin parang pampalubag loob at pangtakip at pangbayad ng kasalanan. Amen? Kapatid, at hindi ba tayo mas lalong lumapit sa Kanya at mas lalong magkaroon ng tunay na dahilan na sumunod sa Kanya sapagkat overflowing ang grace niya. At kung iniisip natin na, Pastor Mark, kung ang grace and mercy ni God sa pagliligtas sa atin ay nag-uumapaw, ibig sabihin ba nun, kailangan nag-uumapaw din yung pagkakasala ko upang mag-umapaw din ang biyaya niya? No! Sinagot na yan ni Apostol Pablo sa Romans 6.
Ang ibig sabihin ng nag-uumapaw ang grace ni God sa pagliligtas sa atin, ay nag-uumapaw yung kapangyarihan niyang baguhin ka. Amen? Hindi ibig sabihin ng generous ang grace ni God, ay magiging generous din tayo sa pagkakasala. Hindi. Kaya generous ang biyaya ng Diyos sapagkat generous na ngayon yung bibinibigay ng kakayanan through His Holy Spirit para mapagtagumpayan mo yung mga kasalanan every day. Amen? Nakaka-relate tayo mga Pilipino dyan na kapag tayo ay binigyan kapag tayo ay tinrato ng maganda, ang ating isusukli ay maganda rin. Na kung abundant ang grace ni God to cover the sin of all and adequate, sapat, hindi kulang, all the more, FCC Manila, let us enjoy worshiping God. Amen. Let us enjoy giving to God. And let us enjoy coming unto the Lord. Amen. Because the recipient of God's abounding grace, us, tayo na bagamat karapat-dapat parusahan, tayo na bagamat hindi karapat-dapat, pinili niya. Amen. Us, we, na karapat-dapat parusahan, recipient ng kanyang nag-uumapaw na grace. The recipient of God's grace, abounding, lavish, us, tayo mga mananampalataya. Kanino? In Christ Jesus. Sinners whom God saved, is saving, and will save. Mga kapatid, ano pa ba ang ating mahihiling pa sa grace and mercy ni God? Amen? Ang tunay na panukat ng ating pagiging Kristiyano ay ang lalim at lawak at nag-uumapaw na grace at mercy ni God na ibinigay sa atin na nagdudulot ng tunay na pagsunod. Amen? Ang mga tunay na matapat, masisipag at generous sa mismong gawain ng Diyos, ginagawa yan hindi para pampalubag loob sa Diyos, kundi they are just living out of gratitude. Guilt, grace, gratitude. Guilt, grace, gratitude. Every time, remind yourself, benepisyaryo ako ng nag-uumapaw na grace and mercy ni God. Therefore, ang aking pagsunod, paglilingkod sa Kanya ay resulta o bunga lamang ng Kanyang ginawa. Mga kapatid ko dito sa FCC Manila, men's, women's, mga kabataan, may asawa man o wala, this is the grace of God which He lavished upon us. Anong pag-aatubili? Anong hadlang? Anong kasalanan ang hahadlang sa atin? Kagaya ng sinabi niya, it is finished. No one can separate us from His overflowing, beyond adequate. This is the grace of God. And who are the recipient? Us. Amen. Us. May binayaran ka? May ginawa kang pampalubag loob? Wala. Pinili ka niya out of His grace, out of mercy. No matter kung gaano katindi, kalala, o katakot-takot yung kasalanan mo. At mananatiling ganoon ang pananaw at pagtingin sa ng Diyos
From the beginning na iniligtas ka niya, until sa kanyang muling pagbabalik. Walang halong panunumbat, walang halong paghihinayang, at walang halong expiration.